Maghahatid ng pinakasariwang chika at entertainment updates ang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando, kasama ang Diyosa Benita Peralta Uy, dito sa Showbiz Galore. Magandang afternoon, magandang araw ng Martes sa inyong lahat. Welcome sa programang Showbiz Galore. Muli, ito po ang inyong reyna ng mga Galorians. Makakasama po ninyo hanggang alas 6 ng gabi. Kasama siyempre ang Diyosa ng mga Galorians, Benita Peralta Uy. Ba't parang di kita naririnig? Oo. Hindi ko naririnig si Miss Benita. Ayan, okay na. Naririnig na kita. Medyo. Ayun. Ayan. Naririnig na kita. Hindi mo naririnig? Ayan. Okay. Anyway, good afternoon sa mga Galorians at lahat ng nakikinig sa atin. Ngayon nga ay araw ng Martes kung saan makulimlim na naman ang panahon. Ay, hindi pa naririnig. Ano? Ayan, naririnig. Ayan po, maya-maya po marami kaming chika sa inyo. Siyempre sa inyong mga paboritong artista. Ayan, ang tabayanan po. Okay? Okay na ba si Miss Benita? Okay. Ayan. Naririnig mo na ako? Wala talaga. Ayan! Okay Narinig na. mo sarili mo. Ako sa'yo. But I don't hear myself. Okay lang. Kumusta ka na? Kumusta ang Ito. buong linggo mo? Tagalipat ako doon. Nahilo ko. Pareho lang. Wala rin naman ako narinig. Trip to Jerusalem muna. Trip to Jerusalem. Oh. Palipat-lipat ako. Anyway. Sabi ko lang naman sa'yo, tanggap ko na maging Diyosa. Pero wala ilang-ilang ako para kapal. Diba? Pero na, parang feel pa na. Ako rin feel ko ang reyna, no? Bagay sa'yo. Ako parang talaga yung Diyosa na yayapa. Pero ngayon tanggap mo na. Tanggap ka na Margit, kung makikinig sa atin, tanggap sila. Tanggap ko na. Tanggap ng mga Galorians. Sabi ko sa'yo, past few days, nag-iiba ka. Ano nag-iiba sa akin? Glow ka. Ano meron? Ay, talaga? Wala lang. Happy lang. Hindi. Positive lang. Ganon. Ayoko kasing mag-entertain ng mga negative na bagay at kung ano-ano sa buhay ko. Tama. Oo, kaya ang advice natin sa mga Galorians, think positive. Oo. Lagi titingnan ko ng positibo sa isang bagay. Kung may problema, maghanap ka muna ng solusyon kaysa mag-welcome ng sa problema. Correct. Okay, dumako muna tayo sa ating OPM Song of the Day na ni-request ni Shira Tolentino ng Quezon City, ang awitin ni Yeng Constantino, ang Ikaw. Napakagandang awitin ng Ikaw na ito. Narito na Shira, ang iyong idol si Yeng sa kanyang awiting Ikaw.
Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto, pindig ng puso. Ikaw ang pinangarap-ngarap ko. Simula ng matanto na balang araw iibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Puso ay nalumbay ng kay tagal. Ngunit ngayon'y nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya't pag-ibig ko'y ikaw. Humihinto sa bawat oras ng tagpo, ang pag-ikot ng mundo. Ngumingiti ng kusa aking puso, pagkat nasagot na ang tanong. Nag-aalala noon kung may magmamahal sa akin ng tunay. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Puso ay nalumbay ng kay tagal. Ngunit ngayon'y nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya't pag-ibig ko'y ikaw. At hindi pa umibig ng gantuan. Nasa isip magkasama ka habang buhay. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Puso ay nalumbay ng kay tagal. Ngunit ngayon'y nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya't pag-ibig ko'y ikaw. Puso ay nalumbay ng kay tagal. Ngunit ngayon'y nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya't pag-ibig ko'y ikaw. Pag-ibig ko'y ikaw. This song is brought to you by PG Flex Linoleum. Gawa sa tamang quality at galing ng Pinoy. PG Flex, proud to be Pinoy. Ayan, Yeng Constantino sa kanyang awiting Ikaw. Ayan.
yan. I hear myself now. Kanina, ang hirap pala nun. Hindi mo naririnig. Hindi mo narinig yung sarili mo. Oh, gosh. So, okay lang Thank you yun. very much, Jim. You're such a genius. Okay. Mm. Nabanggit na rin nating si Yeng Constantino. Mm. Uy, alam mo, kay Yeng, marami nakakapana na hindi raw siya masyadong marunong mag-host doon sa The Voice. Alam mo, oo. Na ano, Sabi- parang nung sinabak si Yeng, parang kinakain ni Billy. Ni Robbie Domingo. Tsaka ni Lucky. Oo, ni yun na Luis. nga. Yun na nga raw. Kasi naman yung dalawang yon, talaga namang sanay mag-host. Kahit mag-isa, hindi ba? Si Robbie, nabigyan na ng chance sa ano yan. Meron siyang PBB. Meron. Hindi ba? Tapos lalo na yan, yung The Voice na yan. Kahit anong sabihin mo, na consistent na siya dyan, ano? Baga, nag-mainstay. Tapos alam naman natin si Luis. Oo naman. Meron Pagdating siya sa sariling pag-host. show, hindi ba? Aside from all the experiences before. Si Yeng, kahit may asap siya, hindi naman siya yung typical talaga na Pero ano? in fairness naman kay Yeng, ngayon lang siya sinabak talaga sa pag-host, diba? That's my point. Parang kahit ano sabihin mo, first time naman ni Yeng. So give naman the girl yung diba? mga kasama niya, kung tutusin si Lucky, veterano na yan sa Veterano. pag-host. At talaga naman ang career lang ni Lucky ay totoong hosting. Same with Robbie Domingo. Yeng is more of a singer. Yes. Kung titingnan mo. So yung hosting sa kanya ngayon ay kakaiba, no? Give it ano naman. Oo naman. Oo. Siyempre, baguhan din yung tao sa pag-host. Pero, Kahit darating naman ano ang sabihin mo, mahirap yata yung bagong-bago ka sa hosting. Dalawa na parang sanay lalaki. Kasi siya ang pinalitan. Diba? Parang pinalitan niya Pinalit si kay Alex yung Gonzaga. Alex, oo. Na nag-a-attitude daw, kaya Oo, inalis si na. Alex, di ba, bubbly? Ay, oo. Though si Yeng, personally, bubbly. Masalita, maano. Kaya na siguro lang, naninibago siya. Hindi niya pa alam kung paano ba to, ganyan, Oo. di ba? At saka siguro, ayaw niya kasing makipagsabayan sa dalawa. Parang ganon, di ba? So siguro nakikinig muna siya, hindi siya nagmamarunong. Mas mahirap yung hataw ka ng hataw, malinaw. At nag-aaral. Oo. Nag-aaral pa siya. Tapos natin yung season, baka yung next, iba na siya. Okay na Diba? siya. Magaling na siya. It takes time to learn. Yes, hindi na siya kahiya-hiya. At ang Oo. pag-host, it's not a joke. It's not a joke. Oh my God, it's not a joke. Di ba? Kaya po sa mga nagsasabing hindi marunong mag-host, Si Yeng, yes. ang masasabi lang po natin, bigyan po natin ng chance ang Oo. tao kasi bago pa lang po Kasi siya hindi sa... naman talaga siya, hindi naman niya career talagang hosting. Singer po talaga siya. But she will be okay. Next. Ayan. Okay, ang ating oras alas 5:15 na ng hapon. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Happy Cake. At sa mga gusto makibahagi sa ating programa, mag-text lamang po sa 0977-342-1644. Ulitin namin, 0977-342-1644 para magtanong sa inyong mga paboritong artista at saka hindi paborito. Alam ba si Miss Susan Roses no nag-react na sa kay Grace po pagtira. Di ba nagsalita na siya na do not bully Grace. Aba ko ikaw ang ina talaga, maiinis ka no. Ayan tuloy, nagsalita na ang reyna ng pelikulang Pilipino na si Susan Roses. It's not a joke pag nagsalita si Miss Susan Roses. no, matindi ang magsalita. Kasi bihira. Bihira. Pag siya nagsalita, nako pag niyong papatulan niya, magkakagulo. Matindi. Naalala mo yung dati, di ba? Yung sinabi niya kay President Gloria. Yes. Yung matindi. You stole the presidency not once, but twice. Ayun. At hindi niya tinatanggap ang sorry. Yan. At alam mo, natuwa ako. Alam mo yung nung namayapa, no? Si FPJ. The King, FPJ. Which kaka-birthday lang, hindi ba? Kaka-birthday lang ni FPJ. Remember, nung nandun siya, ano mo sabi niya, di ba pinagalitan niya yung mga network na tinira si FPJ before? Na parang siyempre malaki ang machinery ng GMA before or talk about the president. Yes, oo. Parang ganon. Tapos sinabi niya, di ba, ngayong wala na si Panday, si FPJ, pwede na akong magsalita dahil dati gustong-gusto niya na magsalita pagtanggol si FPJ sa mga bagay-bagay
pinipigilan siya. Oo. Sabi niya, ngayong wala na siya, magsasalita na ako. Kaya kayo ingat. Because Miss Susan Roses is not a joke pag nagalit, ha? Kaya ngayon, ayan nga, nagsasalita na siya laban sa mga kumakalaban sa kanyang Correct. anak. At payo ko lang sa mga lawmakers, yung mga tumitira kay Grace po, don't even attempt na sumagot ng pabalang kay Miss Susan Roses. Yari na kayo sa lahat. Oo, mayayari talaga Never kayo do that. kapag nagsalita na Oo. ang Reyna. Siyempre, marami tayong pag-uusapan pa. Ang dami-dami nating ichichikas sa kanila. Okay. Pero kailangan muna nating mag-break. Matalino ka ba? At bakit? Sagutin mo nga yung tanong ko. Kalahating oras ng palaro, nabibigyan natin ng limpak-limpak na papremyo kung tama ang sagot mo. Kaya tutok na sa tanong ko, sagutin mo! Kasama ang nag-iisang siyalala ng buhay niyo at ang gwapong-gwapong hunk ng bayan, Mark Canlas, a.k.a. Baby G. Tanong ko, sagutin mo! Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Tutok na at baka ikaw na ang susunod na winner. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. Balita sa tanghali, mga kapanapanabik at napapanahong balita sa loob at labas ng bansa. Balita sa tanghali, mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Pangungunahan ng inyong tagapaghatid balita, Miguel Hill. Miguel Hill, ang inyong tagapagbalita. Miguel Hill, balita sa tanghali, 30 minuto ng hitik na mga nagbabagang balita. Pakinggan alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali. Dito lang sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. Problema ba sa kalusugan? Paano ito maiiwasan? Alamin ang wastong paraan para ito'y malunasan. Makinig sa programang Kalusugan ay Kayamanan. Samahan ang magagaling na doktor ng ating bansa, respetado at kinikilala sa kani-kanilang larangan sa medisina, Dr. Charlie Mendez, Dr. Edwin Bien at Dr. Ray Salimel Jr. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. Hataw sa balita at komentaryo, buong tapang na pamamahaya, diretsahang komentaryo, mga abusado, siguradong plastado. Samahan sina Jerry Yap at Percy Lapid, palitan ng makabuluhang komentaryo sa mga napapanahong isyu at kaganapan, positibong batikos sa mga maimpluwensya sa lipunan, programang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan. Hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. Ang himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. 8 Trimedia Broadcasting. Nagbabalik ang programang Showbiz Galore. Uy, alam mo ba, medyo nag-isip-isip ako doon sa sinabi ni Aiko Melendez. Ang sabi niya, mukha lang akong mayaman pero naghihirap ako ngayon. Ang Depende sabi kasi niya. sa ano niya na paghihirap yan. Ano? Naghihirap talaga, wala daw siyang pera. Hindi, kasi parang depende. Pero sa iba kasing tunog ng mahirap, iba yung tunay na mahirap. Hindi lang siya siguro malaking kinikita tulad ng before. Kasi, di ba, natatandaan mo silang dalawa ni Deborah soon, medyo nag-aaway ngayon kasi nga, dun sa kapatid niya na anak ni Deborah, si Jam Melendez, na sinasabi ay hindi raw tinutulungan ni Aiko. Oo. May mga sinasabi pa si Aiko na pinadadala niya ito ng mga grocery, tapos pinagpapalit lang daw niya ng ng drugs. Ay, yun na nga sinasabi ko. Hindi ba? Alam mo, minsan ang mga masalitang ganyan, na parang awang sila yung magagalit, magkakalat, sila hindi ako tinutulungan. Yan yung mga may bisyo. Kasi ang mga taong matino, pag humingi ng tulong, alam nila na ako'y humihingi lang.
hindi responsibilidad ng hinihingan mo na tulungan ka dahil ikaw ay humihingi lang ng tulong. Yung mga nagre-react na, ba't hindi ako tinulungan? Diba? Ikaw ba humihingi ka lang, nakikiusap, kapag natanggihan ka, galit ka? Tapos ang sabi pa ni Deborah, hindi raw totoong adik yung anak niya. Pero ang sinasabi naman, hindi totoong adik, minsan daw nagwala itong anak niya kung saan nasaktan pa si Deborah. Diba? Nakakaloka. Ito lang yan Rodel. It's a prerogative ni Aiko, tumulong o hindi. Decision niya yun. So kung feeling niya ay mapupunta lamang sa mali, katulad nun, sinasabi niya nagdala ng grocery. Ipinagpalit lamang, ha? And that's very possible. Ang taong addict sa drugs, kahit ano ipagpapalit niya. Totoo yan, pati yung gas. Ano yan namin gano'n? Ano tawag yan yung gas? Yung gasol? Pati yan, kukunin. Para yung tangke ng gasol. Ay, nako, marami ako kilalang ganyan. Para ng pagpalit ng sa drugs. Ngayon, dyan sa issue naman, na sinasabi ni Aiko na wala siyang pera ngayon, pwede rin naman, kasi alam mo, hindi naman laging ang career ng isang tao ay consistent. Actually, napansin ko nga, hindi ang bumubuhay ngayon sa mga artista ay mga teleserye. Si Aiko, wala naman teleserye ngayon. Ano lang naman ang bayad sa mga indie film, di ba? At saka sa lahat naman, no, merong iba na ang negosyo ngayon ay okay, merong hindi. So, hindi yan nagaganon-ganon, no? So, kung sinasabi ni Aiko, hindi pa ako makalabas ngayon ng pera na hinihingi ninyo dahil wala ako, ba't nagagalit? Oo hindi nga. ba? Kailangan pa, ayun pa, isa, kita mo, kailangan pa ba explain ni Aiko yan? Na kasi wala akong ano ngayon. Kailangan pa ba niya i-explain yan? Naghihirap ako ngayon, ang sabi ni Aiko. Diba? Kung tutusin, hindi na kailangan mag-explain. No is no. Mas mabigat din ang pinagdadaanan ni Deborah, di ba? Saan siya kumukuha ng pantustos na gastos sa kanilang mag-ina? Ilang taon na ba yung anak niyang pinatutulungan? Yun, di ba? Yun So, sobrang problema. Namumroblema si Aiko, namumroblema si Deborah. Ito ba ay sanggol? Ito ba ay toddler? When you're talking about, kunyari, age na natin, hindi ba? Tsaka siguro, parang naniniwala ako kay Aiko na pagod siguro kakatulong. Oo, kaya yung mga nadala, hindi ba? Yung sinasabi ni Deborah na hindi siya tumutulong, imposible yun. Imposibleng hindi niya tulungan ang kanyang kapatid. Kaya kung sakali man tumanggi na siya, nainis na. Di ba? Pwede siyang tumanggi, knowing Aiko, matapang-tapang naman yan. Di ba? Kapag medyo nainis na siya. At saka naniniwala ako sa sinasabi niya na talagang wala siyang pera ngayon dahil wala naman pong mga proyekto si Aiko sa ngayon. Pero hindi yan naghihirap na tulad ng, kasi alam mo naman ang, pag sinabing mahirap, iba yun. Di ba? Na parang hindi ka na makakain. Ganun ang hirap sa buhay. Ibig sabihin, nag-simplify ang kanyang life compared before. Kasi ang gumagalaw na ibig sabihin niya na ganito, gumagalaw na ang savings. Gumagalaw na. Ibig sabihin, yun na yung pinagro-roll, nilalabas. Walang pumapasok, puro labas. Yun ang ibig niya sabihin doon. So siguro, bawas na ang kanyang savings. Kaya, eto, nagsalita na siya na parang tubig yan. Naghihirap ako ngayon. Yung tuloy-tuloy lang, puro ka withdrawal, walang pasok, di ba? Totoo naman. Pero sana matapos na ang problema sa kanila, di ba? Nakakalungkot kasi na lumalabas. Di ba parang ito yung isang ina, nagsasalita, ang kapatid, tapos sa isang kapatid, sa isang stepdaughter yan, no? Oo. Stepdaughter. Parang pati yung tatay na namamayapa ay nasasali. So dapat, sana gumanda na lang ang buhay ng lahat yan. Oo, dapat maayos na ang lahat. Ang lang ni Aiko ay wag magutom. Basic needs like food, di ba? Hindi naman kailangan ng pagkain ay steak every day. Pero kailangan makakain. At saka, pinag-aaral niya yung mga anak niya, di ba? Hindi lang naman ang gastos niya sa bahay lang, pati sa mga anak niya. At saka, siyempre, friend, depende rin sa hinihingi mo. Baka namang hiningi, kotse, bigyan mo na pang negosyo. Alam mo yung gano'n? Baka hinihingi nila malaking pera. Siyempre, hindi makakapagbigay si Aiko. Oo, ang kailangan kay Aiko, yung basic needs nga like food. Yun ang bigay niya. Pwede ang mga yon. Correct. Ito naman si Tom Rodriguez. Pinag-uusapan na rin natin yung mga ganyan. Alam mo ba si Tom, dumating pala sa punto ng pag-aartista niya na sumusuko na siya, nadidepress kasi nga, naalala mo galing siya sa ABS.
Dati ito. Oo, di ba? Oo. Tapos, pagkatapos pala noon, di ba napabayaan Nawala siya. Hindi siya Nawala nabigyan siya. ng project. Nagulat nga ako sa pagsulpot niya. Gusto na niyang umuwi sa US, actually, kasi Na walang nangyari sa yung career kinikita niya. niya, hindi man nagkakasya sa pambayad niya ng apartment. Correct. Pati sa Abonado na. pagkain. Buti daw dumating sa buhay niya ang kanyang manager ngayon na si Popoy Caritativo. Ang galing ni Popoy. Nabago niya uli ang buhay Di ba niya. biglang parang ang tagal niya nawala. Tapos biglang nagteleserye, yung ang My Husband's Lover. Umakyat ang career Ayun, nito. pagkatapos nun, naging... Tuloy-tuloy. Oo, tuloy-tuloy. Pelikula, di ba? Tumuloy-tuloy siya sa pelikula. Ngayon, meron na nga siyang Marimar. Oo, nag-pilot kagabi. Ang sabi, maganda naman daw ang naging resulta ng pilot episode ng Marimar. Very good. We're happy for you, Megan and GMA7. Meron akong interest bigla. Sa Marimar. Hindi. Saan? Kala ko sa Marimar. Hindi sa ibang teleserye. Ano? Parang interesante yung My Faithful Husband. Nina Dennis at saka ni Jenny Lynn. Parang may interest. Parang ang sarap panoorin. Oo, tsaka napanood ko ng isang araw yun. Talagang si Dennis, magaling talaga siyang aktor. Yung role niya talaga na sa bahay lang, konti ang nararamdaman mo sa kanya. Nag-start na ba yun? Nag-start na. Kailan? Medyo 2 linggo na yata. Naku, paano ko ba habulin yun? Alam mo ko ba't ka nakita? It's because our friend, Jerwin, yung composer, yung theme song siya'y gumawa. Yung ingatan mo ang pagsabing mahal kita. So pinakinggan ko. Nakita ko yung video excerpts nung show. Ay, parang interesante, parang kakaiba, hindi normal na. So dahil dun sa yung sa song sa theme ni song, Jerwin. gusto mong panoorin ang My Faithful Husband. Kasi parang iba siya, hindi siya yung typical na parang pakilig lang. Hindi, actually naman kasi ilagay ba si Jenny? Parang may lalim. Ilagay si Dennis, si Snooki, si Dina yata nandyan din. Parang may lalim ang storya, parang hindi iba. Hindi pipitsugin na show yan pag dinagay ang mga ganyang mga artista. Parang iba, hindi yung mga tipong kilig, diba, na puro love. Parang ganon, at hindi saka ang role ni romantic lang. Snooki sa nasabing teleserye, alam mo ba, hindi siya mabait doon. Kakaibang Snooki na. Oh, that's nice. Evolve. Yes. Nag-evolve. Oh, very good. Manunod ako. Anong oras pa yun? I think I will watch. I want Pagkatapos to. ng Marimar yata. I'm interested. Parang iba siya. Okay, napag-uusapan na rin natin sina Dennis at saka si Jenilyn. Magkasama silang nanood ng concert ni Ariana. Oh, ang daming artista kay Ariana. Yung kumanta ng One Last Time, I Need to Know. Yun, di ba? Baka mali na naman ako, kakanta-kanta. So marami tuloy nagsasabi, baka nagkabalikan na ang dalawang ito. Well, ganito yan, magbalikan sila o hindi, they're very close. Nanood kayong At concert saka together. magbalikan sila, okay lang. Pareho silang single, walang problema, di ba? Ang ganda at gwapo. Ba't naman di magkakadevelopan yun? Ang swerte naman ni Jenilyn. Ayan na naman ako. Sabi ko na magre-react. Inintay ko yan eh. Ang swerte ni Jenilyn at isang Papa Dennis. Sabi ko na, magre-react ka. Na ang swerte ni Janelyn. So ayun, lagi Close silang yan. nakikita magkasama. Okay din naman yun. Saka Wala alam mo, namang pag may problema. ginagawa siguro naman kayo na project, na lagi kayo nagkikita, pag hindi pa kayo naging close yan, may mali. Oo. Isipin mo, nagkikising kayo, naglalahat kayo, tapos lagi kayo magkasama, araw-araw, tapos biglang hindi kayo close, there's something wrong, ha? At saka, dati silang nagkaroon ng relasyon, di ba? Yeah, at least yan, dapat at least close friendship meron. Diba? At medyo meron yan. Meron na yan. At kung wala pa, papunta na dyan ang pagbabalikan nilang dalawa. Okay, dumako muna tayo sa ating mga text mula sa mga Galorians. May text dito para po sa inyo. Ano ang Song of the Year last year? Si Candy Santos ng Inaon, Pulilan, Bulacan. Ikaw? Siguro yung ikaw napakinggan niya. Niya. Uy, pwede rin yung Mahal Mo o Mahal Ako ni Casey Tandingan. Nandiyan rin ang Pare, Mahal Mo Raw Ako ni Michael Pangilinan. Gustahan tayo, baboto mo yun. Ano pa ba? Mahal. Akin ka na lang, ni Maricel. Actually, maraming magaganda. Ang kaya ako na masabi yung ikaw, it's because one is positive,
second talaga, yung nung narinig ng lahat yon, iba yung feeling. Hindi pwedeng hindi ka sumabay sa kanta, Oo, no? oo. Of course, syempre nandiyan ang Mr. Right ni Kim Chu. Hindi siguro yun. parang pag yun naman ang nanalo, medyo react ako doon. Pero sumikat din naman ang kantang yon. Ayan, pero para sa akin, kung pagpipilian ako, ikaw ni Ikaw. Yeng at saka mahal mo mahal ko o o mahal ako. Yun. ni Casey. Yun ang Sandina. dalawang maglalaban, ano? Mula naman kay Marvin Capili, hi Pretty Rodel and super gandang Ma'am Pelita, salamat. Hello. At nakasama ko kayo ulit na wala nasaan. Nakasama ko kayo ulit yesterday. Pakibati po Galorians natin Perla Dueñas at Miss Jennifer and Janet. Dito po ako sa kay LRT naka-headset nakikinig sa mini transistor ko. Pabalik na po ako ng office galing fieldwork. Palay na po ng song ni April Boy Regino na isa sa favorite kong awitin niya ay Ang Muli Mong Mahalin. Marvin, Thanks, maraming salamat. Sipin mo nandun ka sa nakikinig ka pa rin. Maraming salamat. Oo, nasa LRT. I'm sure Oo. siksikan yan, di ba? Oo. Maraming salamat. Ayan dapat talaga magbigay tayong transistor para sa mga taong gano'n na nasa MRT para hindi sila mainip. Tama ka dyan. Saan ba nakukuha yung transistor na yan? Ayan, bukas patutugtugin namin Ang Muli Mong Mahalin. Oo. Okay? Ito naman, nag-react kahapon, hindi natin nabasa, tagal na, kasi biro niya, ito tungkol kay Vice Ganda, Okay, sa napag-usapan oo. natin. Kasi biro niya, violente, dami nang naiinis at galit, kaso takot, kasi sikat siya, syempre. Ayan, but now karma na siya, ayaw na namin sa kanya, sabi ni Angelica. Oh my Ocado ng gosh! Japan! Angelica, you are so courageous. Pero Ay, aminin nako. naman natin talaga. Of course, marami pa rin naman talagang tagahanga si Vice Ganda, pero medyo nabawasan na. Medyo nagsashake siya. In a way, alam mo kahit naman may tagahanga ka, pat nangyayari yan, medyo shake. Diba? Nagsashake. So, kailangan na talagang mag-esep-esep, di ba? Lalo na ang kanyang noontime show. May mga... Pero napuna ko kay Vice ngayon, ha? Hindi sa di ba dati naiinis ako sa kayabangan niya, hindi ba? Pero for a while, napupuna ko na kay Vice na umaabot na rin siya sa punto na may sense na, pag nagsalita naman siya minsan about issues, may utak, may laman, may sense, tapos parang nagiging matulungin na sa iba. Tumutulong namimigay siya. na nga ng pera. Di ba? Dati hindi naman niya ginagawa. Hindi, ibig sabihin, matulungin na siya sa career ng iba. Ibig sabihin, di ba, binibigyan na ng chance yung ibang tao. Ewan ko baka yung episode lang na yun na napanood ko, na parang may binibigyan siyang mga pagkakataon na i-GGB para sumikat ng konti, yung mga ala-alalay niyang tinatawag. Oo. Dapat lang naman gawin Oo, niya yun. alam mo kasi malalaman na successful ka na kapag umabot ka na sa point ng taas na yon. Kasi pag nasa taas ka na, bababa ka talaga dahil wala ka nang puntahan Pwede naman umabot si Vice in a way na sumobra-sobra na yung taas. Isa ka pa pupunta, di pa baba, di ba? Oo, ganun naman talaga. Pag sikat po kayo, nasa taas po kayo, nasa tugatog kayo ng tagumpay, darating ang araw na bababa at bababa ang popularidad ninyo. Sana si Vice ay yung isa sa mga katulad na sasabi ko nga, yung mga tunay na successful na hindi wala na insecurity sa career nila. Yung magbago na siya ng journey, naabot mo na to, dito ka na sa sunod, natutulong ka na. Ganyan Parang Ryan Cayabyab. Oo, ganyan si Regine Velasquez. Si Regine, di ba? Wala siyang Ganon, pakialam. yung baga tumutulong ka na. So, tapos na yung journey mo dito, natapos mo, baga nakuha mo yung finish line dyan, go to another journey and start there. Narating, si Regine nga, mahanga ako sa kanya. Kapag may isang baguhang singer na kinukuha siya para mag-guest sa mga show nila, Yeah, Ogie concert, also, Ogie ganun Alcacio. siya. Mag-asawa, no? Ganun ang suporta ni Ryan Regine. Cayabyab, kita walang insecurity na tao. Gagawin niya, wala siyang gagawin kundi proyekto para magbigay ng mga pagkakataon sa mga bagong composers, hindi ba? Because alam na niya. Pero yung mga ibang artista, halimbawa, may makakasama lang sa show. Sino makakasama ko? Eh, yun nga. Gumaganon, May di ba? ganun talaga. Ay, naku, Diyos ko.
Sino makakasama ko? Sino mauuna? Ang nakakainis, yung mga tao, okay, nakakainis yan kasi hindi pa naman talaga silang maabot sa career na yon. Pero merong iba na nagtataka naman ako, umabot ka na sa tugatog na yon. Narating mo na. Bakit ganun pa rin ugali mo? Na-insecure ka pa Parang rin. hindi sila lumipat ng journey nila na tutulong na ako, di ba? Oo, ako nga nainis dun sa mga na pag may mga show o concert, may mga palabas na ganyan. Sino makakasama ko? Hindi Yung lang mga yun, yung ang ganun. daming ang daming requirements. Like, gusto ko may ganito ako, gusto ko may ganyan, ayoko ng ganito, ayoko ng ganyan. Parang what? Sino po mauuna sa billing? Sino ang yung mga ganun ba? Oo. Diyos ko. Saka parang akala mo dudumugin. Mm-mm. Alam mo, parang gusto niya may maganto. Ay, gusto ko ako lang sa kwarto. Gusto ko ganto. Oo, yung pa. Yung sa dressing room, di ba? Pwede po ba mag-isa lang siya sa dressing room? Higit na nga. Diyos Ako nainis ko. sa ganun talaga. Visit ako sa ganun. Nakakaloka. Yung mga ayaw lumabas, yung may magpapapicture sa labas. Kung minsan, even producers na yung nasa labas, ay yung mga ibang importanteng tao, ayaw. Parang kala mo, anong problema mo? Di ba? Ayaw ng ganun. Naiinis So, ako. kaya mahanga ako ngayon kay Alden Richards. Hindi siya nagbabago at positive talaga ang mga nangyayari sa kanyang buhay, pati pakikitungo niya sa tao. Alam mo bang maraming siya mga nakasama mga reporter na akala ng mga reporter na ito ay hindi na siya kilala. Tingnan natin pag mga 3 taon na sikat pa siya. Pero binabati-bati pa rin. Masyadong maaga pa kasi. Siya ang nangunguna pa. Pero siyempre, kakasikat lang niya ngayon. Hintayin nating Man of the hour. 3 years na siyang sikat at hindi pa siya nagbabago. Then maybe ganun talaga. Pero pakiramdam ko naman. Hindi. Hindi. Oo. Parang si Christian Bautista. Very nice boy. Boy talaga. Very nice boy. Very nice boy naman Guy, talaga very si nice Christian. guy. Boy kasi parang hindi na siya lumaki. Di ba? Kala ko may ibig sabihin doon. Hindi, very nice boy. Parang hindi na ako lumaki. Parang di ba? Christian Bautista. Very pleasant. Yan yung mga tatagal. Yan yung mga gusto kong tao. Yung mga ganyan, kagaya ni Alden. At saka may nabalitaan ka bang nagyayabang si Alden? Wala, di ba? Hindi. Oo. Nakas na magkasama kami kagabi. Okay naman. Maganda po. Naku, Alden. Diyos ko. Ayan. Ang cute mo lang talaga. No? Ang cute-cute niyo. Ipagpatuloy mo lang yan, Alden. Hindi kaya nag-glow ka kay Alden dahil nayakap mo? Para sigurang niyakap mo siya, nag-iba ka. Ay, hindi naman. Matagal-tagal na rin naman yun. Okay lang yun. Hindi dahil kay Alden. Okay, no? fine. Sige. Hindi dahil kay Alden. At ang ating oras alas 5:39 na ng hapon at ang oras na yan ay hatid sa atin ng Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Stick-O. magbabalik pa ang Showbiz Galore. Pag-ibig, musika, at iba pa. Madalas kita Mga usapin sa pag-ibig na umaayon sa iba't ibang kwento ng ating musika. magkahawak ang mga kamay. Samahan ang mga batikang mga awit ng ating bansa. Lloyd Umali at Ima Castro. Dapat nga kaya sa'yo ako'y humanga. Sa programang magbibigay sa inyo ng inspirasyon at magpapapintig sa inyong mga natutulog na puso. Pag-ibig, musika, at iba pa. Mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa himpilan ng serbisyo publiko DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. Matalino ka ba? At bakit? Sagutin mo nga yung tanong ko. Kalahating oras ng palaro na bibigyan natin ng limpak-limpak na papremyo kung tama ang sagot mo. Kaya tutok na sa tanong ko, sagutin mo! Kasama ang nag-iisang siyalala ng buhay niyo at ang gwapong-gwapong hunk ng bayan, Mark Canlas, a.k.a. Baby G. Tanong ko, sagutin mo! Lunes hanggang Biyernes, 12:30 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon sa himpilan ng serbisyo publiko DWBL 1242. Tutok na at baka ikaw na ang susunod na winner. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting.
Balita sa tanghali, mga kapanapanabik at napapanahong balita sa loob at labas ng bansa. Balita sa tanghali, mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Pangungunahan ng inyong tagapaghatid balita, Miguel Hill. Miguel Hill, ang inyong tagapagbalita. Miguel Hill, balita sa tanghali, 30 minuto ng hitik na mga nagbabagang balita. Pakinggan alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali. Dito lang sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting. Ang himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. 8 Tri-Media Broadcasting. We're back! At bago tayo magpatuloy, gusto kong batiin si Ate Malu Mercado ng Cyprus, ganon din si Evangeline Caligya ng Dubai, at saka si Angelica C. Okada ng Tokyo, Japan. Nagtatanong na mga Galorians kung ano ang ating blind item ngayong araw na ito. Ayan na naman tayo. At dahil nagtatanong kayo, narito na ang ating blind item. Sino ito? Sino siya? Blind item ng Showbiz Ganon. Okay, ang ating blind item ay tungkol sa isang actress, TV host. Actress na ba ito? O pwede rin naman. Ay, in other words, di kasi katan. Kasi parang may doubt. Actress na ba ito? Anyway, okay, ganito. Kinuha ito sa isang provincial show. Provincial show? Okay. Oh, yung mga, di ba, uso ang piyestahan? Oo diba? naman, oo. Kinuha itong actress TV host na ito. So, dahil sa totoo lang, yung time na kinuha siya, hindi siya ganun kainit. Okay, nag-uumpisa in other words. Hindi, ibig sabihin, may pangalan naman na siya, pero namahinga siya ng konti. Ba't uminit ba ngayon? Hindi naman masyado. Anyway, nung kinuha siya, hindi ganun kainit ang kanyang career. Eto na. Nung syempre, uso, pag pumunta ka sa mga ganyan, kailangan pumunta ka muna sa chairman, sa hermano, o sa barangay captain, doon kayo kakain, di ba? Alam mo, super nag-inarte itong actress TV host. Isa siya sa mga ayoko ganito, ayoko ng ganyan. Hindi, ganito ang ginawa niya, ha? Nung nasa bahay na ng hermano, ng chairman ng barangay fiesta, alam mo ba, hindi siya bumaba. Ang sabi ng handler niya, sandali lang po, bababa po siya. Alam mo, hindi siya bumaba. Hindi siya bumaba. Yung mga tao, kasama yung chairman, syempre, hintay. Chairman, hintay. Nakapaligid pa doon kasi pinapasok sa bahay. Probinsya ba ito? Oo, nandun sila sa gilid ng sasakyan niya. Naghintay talaga sila. Alam mo, Diyos ko, isang oras, hindi bumaba yung So, naghihintay yung naghihintay sila. Oo, yung chairman mismo ng fiesta. Oo. Iba kasi ang barangay captain, diba? Yeah. The organizer. Okay. Naghintay talaga siya. Nakakaloka talaga. Isang oras talaga hindi bumaba itong actress TV host na ito. Ang sabi ng handler, bigla daw sumakit ang ulo, bigla daw nung bumaba siya after an hour. Oo, ang tagal, di ba? Ano sabi ng chairman? Nung bumaba siya ng alam mo, nawala na ng gana yung mga tao sa kanya. Ano nga naman may gana Imbis na magpa-picture pa ng, di ba sanay ang mga sa probinsya na magpa-picture, hindi ganun ka Ako sabihin mo sa atin, para hindi natin kukunin yan. Sino siya? Sino itong nagpahintay? Sino siya? Ng chairman. I-announce isang mo. fiesta. Sa isang Alam mo, ayaw natin kumukuha ng ganyan. Mamaya makuha ko yan, tapos di mo ko sinabihan. Baka biglang taob ko yung kanyang kotse. Controversial siya ngayon may tuturing dahil ang kanyang boyfriend ay nasa sangay ng gobyerno. Ayan ha, clue yan. Nasa sangay ng gobyerno. Yes, ang kanyang papay. Nasa isang sangay Matanda yung kanyang kagobyerno? Pwede. Katandaan. Pwede. Ito ba ay hot mama? Hot mamang maituro. Pwede naman. Ito ay dating may show sa isang malaking network na variety. Araw-araw siya nakikita. Ay, Diyos ko, wala ka pang pangalan, Iha.
Meron Hindi ka naman. lumaki ng ganon. Meron naman siya. Pero hindi ka lumaki ng ganon, pa mag-inarte kang ganon. Oo, talagang Hindi. naawa naman ako doon sa Siyempre ako bilang, sige sasabihin ko na po, ako po ang kumuha sa artistang ito. Siyempre niya ako doon sa organizer. Oh doon my sa gosh, di sana chairman. talaga kinatok mo yung kotse. Kinatok ko naman talaga. Sabi ng handler, masama ng pakiramdam, natutulog daw. Dagyan mo ng yelo. Hindi siya magising. Ay, madalin. Ayun. Gusto mo ng yelo sa mukha? Ayun Parang gising ka. po, sino po itong super Naniwala, nag-united? ito. Ikaw ang promoter ng show. Mm. Correct? Naniwala ka ba sa dahilan na sinasabing masakit ang ulo? Ang tagal ko na rin sa showbiz. Yes or no? Ang tagal ko na rin sa showbiz, Mm. di ba? Hindi ako naniwala. O, di ba? Oo. Yun, malalaman mo Pero naman ang ito totoo. naman hindi. in fairness naman dito sa babaeng ito, nung mag-perform naman, ay grabe naman. Eh, di nga masakit ang ulo niya. yun. Grabe naman, bumawi siya. Kahit na. Nakakairita yung ganun. Alam mo kung bakit? Ito lang naman yung sa akin. Oh. Yung mga taong yan na pinaghintay niya, ibig sabihin niya, bago siya dumating, ang tagal na nagpe-prepare. Mm-mm. They want her to feel welcome. Yes, pinapre yung pagkain. Saka probinsya, ano mang probinsya, ganun. Oo. Halos ihain sa'yo kahit na yung mga last nila. Wag naman Ganun kainit ang ugali. pagtanggap, lalo na sa probinsya, di ba? Baka lalong mayabang yan ngayon dahil masalapi. Ayun. Ayan na. So, nahulaan niyo na ba ang ating blind item? Isa siyang actress. Anong price ko nahulaan ko? TV host. Yan ang ating blind item for today. Sino ito? Sino siya? Blind item ng Showbiz Ganon. Napakabilis talaga ng oras, 10 minuto Wala na. lang. Oo, may nag-text dito from Risa Losada ng Quezon City. Good afternoon, totoo po ba na lasenggo si John Lloyd Cruz? Nabibingi ako. Ikaw, partner, sagutin mo yan. Lasenggo nga ba si John Lloyd Cruz? Well, hindi ko siya nakakasama. Nakus naman pa na hindi naman kami nagkasama umiinom sa show. Nakita ko siya. Pero I never saw John Lloyd drinking dun sa mga shows na ginawa sa Star Magic, no? Yung sa Star Magic 2 Yung sa ginawa LA. niyang show I never saw him carrying a bottle or something. Kahit sa Araneta. Hindi ko siya nakita kahit sa press con or something. Pero marami na, no? Medyo alam na ng lahat. Nababalita. Na si John Lloyd ay mahilig uminom. Yes. Mahilig uminom. Ngayon, ang salitang lasenggo ay iba sa umiinom. So, pag sinabi nating lasenggo, judgment na yon eh. Ang lasenggo, iba yon eh, di ba? Oo, iba pag lasenggo. Hindi iba sa ang umiinom. Mm-hmm. Ang kaya lang namin sabihin ay si John Lloyd ay kayang uminom. Yes. Hindi siya yung typical na hindi ako umiinom. Umiinom siya. At saka hindi Pero lang naman yung po si lasenggo, medyo John ano Lloyd, hindi naman po siya lang ang umiinom na ganyan. Marami naman. po sa mga artista natin, hindi lang mga Oo. lalaki, maski mga babae po, umiinom po sila. Saka ito naman yan, wala naman tayong narinig na kunyari si John Lloyd ay nasa isang bar ba, siya ba ay nagbasag, siya ba ay naggaganto. Wala naman siyang ganun. Ay, meron lang isa yung kay Dither at kay John Lloyd na sinuntok niya, na sinugod ni John Lloyd sa set because of Angelica, di ba? Ayun. Ayun, yun lang yung, pero hindi ibig sabihin lasing siya. At Pwedeng saka- as a boyfriend, nagalit siya. At saka yung isang insidente sa yung kay Ann Curtis, yung nangyari. Di ba? Ayun, napabalita din na nakainom si John Lloyd Oo. nun. Yun lang kaya namin sabihin. John Lloyd can drink, Okay, may but not naman tanong natin pa masabing dito. drunkard. Si Chris Aquino po ba ay tatakbo na Vice President ni Mar Rojas? Pero bago yan. Ibalita na lang muna natin na congratulations sa mga OFWs because ang ating presidente ay nagsalita na hinihinto na niya ang pagbukas ng mga balikbayan ba? Diyos ko, sabi ko naman sa iyo, no, kapag inutos ni Chris Aquino, kapag sinabi niya yan, naalala ko, sabihin ko talaga. kapag sinabi ni Chris, Kuya, baguhin natin. Chris, thank you very much. Yes. Ito lang po, basta po sinabi po ni Chris Aquino, asahan po ninyo, susundin niya ng ating I just presidente. imagine paano niya kinulit si Pinoy. Kuya, my gosh naman, Noy! Mapapahiya ako sa mga nag-tweet because I told them already that I will talk to you. Pero Chris, whatever how you did it, kung isa ka man sa nakatulong, ito mga tao na nagreklamo, sa mga taong nag-ingay, congratulations to our OFWs. Thank you, President, for stopping it. Yes. At salamat, Chris Aquino. So ano yung tanong? Okay, tatakbo daw ba siyang BP ni Mar Rojas?
Narinig ko yan, pero I think it's a joke. Oo, hindi naman siguro. This is a joke, ha? It's not a joke. Pwede ba? Hindi pwede. Hindi pwede. Even Mar Rojas, hindi papaya. Kahit Bakit? sinasabing si Vilma Santos, hindi ba pwede? Kung si Vilma, hindi pwede. Si Chris pa. I don't think Chris will be like, sorry for the term, will be stupid enough to say yes if ever man nalukin siya. Diyos ko, bigla magba-vice president. Ngayong election ay ano tawag dyan? Mainit? Wala pong katotohanan nito. Hindi yan mangyayari po. Pwede mangyari ito. Don't be scared, it will not happen. Yes, hindi talaga. Okay? Meron pang text dito, sana po mai-guess nyo rin si Mr. Musicero na napakabait na sa personal, si Jimmy Bondok. Oh, okay. At sabihin natin R&B kay Paolo. Prince na si JR. Si JR magaling yun. Sige, si hayaan Jimmy mo. magaling din. Sige, we'll contact Paolo Santos, kaibigan niya yun. Di ba nangako siya na dadali niya dito? Sabihan ko rin si Arnold Vegapria para kay JR. Sige, sabay. Naman. Okay. Okay, samantala, malayo na nga talaga ang nararating nitong si Allen Dizon. Siya ay Diba? nasa soap opera na. Mula sa kanyang pagpapasexy sa pelikula, Naging hanggang award-winning sa independent films at ngayon ay nasa mainstream na siya sa telebisyon. Yes, alam mo, kinabahan pala siya kasi ang ka-eksena niya palagi ay si Carmina Villaruel. Oh my gosh, syempre naman. Carmina is Carmina, ha? Di, tsaka matagal na. Kahit anong sabihin mo naman, bigla kang tutungtong sa soap opera, di ba? Wala na naman tayong oras na Philcom. Hindi, meron pa rin naman. Parang kasi 'di ba, kung independent film ka, tapos alam mo first soap opera mo. Aside from that no tension and excitement, biglang ito na eksena mo. Si Carmina sanay na sanay sa teleserye. Carmina is one of those na laging nasa teleserye, di ba? Oo, tsaka si Carmina, malaking artista yan. Oo. Malaking artista yan. Tapos, si magaling Allen umarte. At tsaka itong si Allen Dizon, sinabi pa nga niya sobra na daw ang mga blessings na dumarating sa kanyang buhay. Allen, alam mo paano man narating yan dahil humble ka, wag kang magbabago. At saka yung narating niya ngayon, hindi sa palakasan. Ay, pinaghirapan. Pinaghirapan niya talaga. Dennis Evangelista, congratulations dahil kasama ni Allen of yan course. sa buong tahak ng career. Sa kanilang diba? journey, ayan, nakagawa na siya ng isang award-winning actor na ngayon. Congratulations, Allen. Sana lang ay wag ma-exploit ang pag-uugali at pag-iisip mo dahil Ngayon. ikaw ay nasa mainstream na. Ngayon ay isa ng mainstream actor itong si Allen Dizon. Sana lang, gumawa ka pa rin ng independent films, ha? Baka naman tulad ka na ng iba na pag naging artista ng malaki, hindi nagagawa ng indie film dahil maliit ang budget. Dahil maliit ang budget si ng Coco indie. Martin, isa sa mga artistang galing po ng indie film. Marami, di ba? Si Arnold. Si Arnold yun, di ba yung kasama natin? Arnold Reyes. Di ba? Indie rin yan. Yung ibang si Paolo Avellino. Di ba nagsayaw ng dalawang paa? Nag-indie rin niya, nag-indie rin siya. Basta yun, yung pelikulang yun. Sayaw ng dalawang kaliwang paa. Pero ang malalaking artista, tingnan mo, nauuhaw sa indie film. Like Piolo Pascual, di ba si John Lloyd? Nora! Kung titingnan mo, meron something sa indie film na wag kang aalis dahil doon nahasa ang iyong paggaling sa pag-art. Pero sa ngayon daw si Allen, hindi mo na makakagawa ng busy. Masyadong busy at madugo ang taping niyang doble Oo, masabi nga mag-goodbye muna sa indie film. Naku, mamimiss ka ng indie. Ikaw pa naman yatang walang katapusang paggawa ng mga indie. next year. Oo. Makakagawa pa yan ng indie film. Oo, nako, malulungkot yung mga staff ng indie mo. Di ba isang staff sila every time? So, anong oras na? Ang ating oras, 5 minuto na lamang. 5 minuto na lang tayo. Yes. Kung sino titirahin mo. So, mamili ka ng pangalan. Game. Hindi itong magkapatid na Megan Yang at Lauren Yang. Oh, bakit? Medyo nagkakasakitan nga kasi magkasama sila sa teleseryeng Marimar. Kontrabida kasi si Lauren, yung kapatid ni Megan. So may pisikalan na nagaganap sa teleseryeng ito. Talaga? Parang first teleseryeng bida siya? Kasama niya pa, kapatid niya? Oo. Teka pala, bakit wala nangyayari kay Lauren? Bakit puro na lang siya support? So, alam mo, eto sorry, but hindi ko ma-recall sino si Lauren. Ay, hindi mo kilala?
Oh my God. Sorry, hindi ko maano. Siya. May picture. Uy, kilala ng mga ano yan, ng mga kabataan. Sorry, Oo. pero baka pag nakita ko yung face, I'm Lauren very yan. poor sa names, diba? Si Lauren Yang, dating ABS-CBN. Kung saan, naging maganda rin ang career niya doon. Pero biglang lumipat sa GMA7. Paglipat niya sa GMA7, nagtataka ako, bakit Nag-stagnate. yung mga minto, role niya, puro support na lang. Ang ganun. Hindi ko Akala ko magbibida na siya, pero mga binigay sa kanya, second lead, mga ganyan. Pero parang distracting, no? Na ang ka-eksena mo, kapatid mo, natunay. Tapos kontrabida pa. Ang hirap. Parang ako madidistract akong ganun. Ako rin, ayoko. Parang Tingin ko mas mahirap umarte na kilala mo ang ka-eksena mo na close kayo kaysa yung hindi. Parang sila lang yata ang nangyaring ganyan. Bida ang isa, kontrabida ang isa. Hindi nangyari yan kina Gretchen, Claudine, walang ganyan. I think ginawang part of the promo. Janice Jelly, wala rin ganyan. Yung competition between siblings, sisters. Alessandra, Asunta, wala rin ganyan. So nagkaka-chismis na sila, magkapatid ngayon. Hindi, talagang madugo daw yung mga eksena sa Nako, Kaya hintayin minsan, mo pa ang review. Sinong mas magaling umarte, dyan magkakagulo. Nagkakasakitan sila. Oo. Di ba pa nag-review na, sino ang kinakain Pero ng ako, ganit sa acting? kung pagdating sa acting, pagpipilian ako between Megan and Lauren. Nagagalangin ako kay Lauren Yang. Baka mas mas hasa, hindi ba? Hindi, at saka naman, ito naman si Megan wala pa naman talaga siyang maraming nagawang teleserye kumpara dito kay Who Lauren. is older? Megan. Si Megan. Yung nga sabi ko, parang si Megan ba'y hasang-hasana para maging bida? Yun ang rin. May mga nagawa siya mga teleserye, may mga shows Yeah, tsaka sa mga ABS. pelikula rin naman meron. Oo, pero hindi ganun katulad ng kanyang kapatid na si Lauren. Oo, sana maalala ko lang talaga yung face ni Lauren. Pero kung sa pagandahan naman, mas gusto ko ang ganda ni Megan kumpara kay Lauren. Ang ganda talaga ni Megan. Pero sa Megan Yang. acting, mukhang Yari ka na naman yan. kakainin niya ng, anong tawag doon? Buhay. Pakakainin niya ng alikabok ang kanyang ate. Oh my God! Pero syempre, hindi naman gagawin yun ni Lauren, di ba? Kasi kapatid niya at masyado silang close sa isa't isa. At wala na tayong oras. Wala na nga. Ay, wala na. Wala na. Nako, Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana nag-enjoy kami. Have a great night. Daming tao sa labas. Mag-hi na tayo. Hello, Okay. Ben Isaac. Yes, at sa pangalan ng ating nasa technical side na si Omar at saka si Jim, ito po ang yung lingkod. Angelo also. Ay, Angelo. Ayan. Ito po ang yung lingkod, Rodel Fernando, kasama si Pelita Peralta. Uy, hanggang bukas, dito lamang sa programang Showbiz Galore. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda